Konti lang daw yung libo pero wala siya mapakita na rally. Sila kahit konti. Sabi ko nga, 10 lang eh. 10 na lang ipakita mo sa Hong Kong. Si Abalos nga, nakasalubong namin dito, tinitignan lang, wala man lang ni isang lumapit. Ngayon, mga taga Hong Kong po nagsasabi, oh. Kakantyawan mo pa yung Hong Kong. Wala daw kayo. Libo-libo lang daw kayo. Milyon daw yung Pilipino dyan. May kakalas na daw na senator sa lineup nila. Huwag niyong iboto. Kung kumalas man yan, dahil yan alam niya na sila ibabasura na natin. 10 lang po iboboto natin. Kahit magkalasan niya ngayon. Bakit? Ayaw niya panoorin, sir. Nakakahiya kayo, mangangantyaw kayo na konti. Pakita nga kayo. Asan na ba yung sa Rappler? Na ano ko rin sa Rappler eh. Totoong-totoo yun kasi Rappler sila, di ba? Pupunta siya ron dahil lang alam niya, mga tao, kaya umate na rally sa ayuda, sa bayad. Puta, pagdating niya raw doon, nag-iiyakan eh. Sabi niya, puta, may camera o walang camera, umiiyak yung mga tao. Doon sa Liwasang Bonifacio. Siguro, ang buong akala ng mga kalaban ni Tatay Digong, no, bayaran lang tong mga to. Kung may mukhang umiiyak man dyan, ipailan lang. Sa Hong Kong nga eh, tumayo pa lang si Tatay Digong, nag-iiyakan na eh. Sir Badong, sabi ni One Pax, bobo ka daw, payag ka ba niyan? Oo, payag ako. Kasi baliktad yung mundo nila eh. Yung matalino sa kanila tawag bobo, kaya payag ka. Bakit ka hindi papayag? Putya. Ang matatalino sa kanila, mga bobo sa atin eh. Kaya ang bobo tawag nila matatalino. Payag ako dyan, putya. Pag BBM nagsabi na bobo ko, okay lang yan. Most importantly, tayong mga naniniwala sa Diyos ay patuloy. Kaigan, kinwestiyon mo pa na walang Diyos si Tatay Digong, hayop ka. Paano mo nalaman? Yan, paninira na po yan ng todo-todo eh, di ba? Hindi ka masasaktan dyan sa mga yan. Hindi nga marunong magsuri yung mga yan. Kung tingin nila bobo ko, ano magagawa natin? The fact na nagpupunta sila dito, naaakit sila ng aking kabubuhan, masaya na ako nun. Si Trillanes di pinapansin sa palengke. Kita mo? Oh, nakita nga akong video eh. Na hindi siya tinitigan ng tricycle driver eh. Hinlo Batogo, Kibuloy, Rodriguez, Marcoleta, Bundok, Lambino, Dr. Mata, Ipe. Yan. Solid U10 sa Senado. Tatay Badong. Oh, putya, pag nagkataon ang top 5, si Bongo, si Bato, pangalawa. Pangatlo si Marcoleta, pang-apat si Kibuloy. Panlima si Bundok, ay si Ipe Salvador muna. Sikat din si Ipe, putya. Pag nagkataon, puta pala sila Vic Rodriguez tsaka si Bundok, mag-uunay niya sa pang-anim. Mga tukmul kayo. Kala nyo, ha? Ang unang casualty ng lahat ng mga pinaggagawa ninyo, mga senatoriables nyo. Dahil nung una, kahit dito, hirap na hirap ako magpaliwanag na dapat straight tayo. Ngayon, tanggap na ng mga tao rito na dapat straight talaga. Kahit may bumaliktad ngayon, oportunista na tawag dyan. Alam nila, pabagsak na yung barko ni Marcos eh. Oportunista. Kaya, meron kalat na video maingay na 1K si Trillanes namimigay. Hindi alam na naka-live yung binigyan. BBM nga kahit isa walang rally sa ibang bansa.
Si EPN nakinabang dito. Boss Buds, bagsak na naman ekonomiya natin yan. Siyempre. Pero wag nyo isisi sa Duterte, mga hinayupa kayo. Mga investors lang. Puta, sino pa mag-invest dyan? Mamamayan mo nga, hindi mo masuportan. Dating Pangulo nga eh. Kami pa. Magic 10 kami, PDP solid. Andun ako nung nangampanya si Trillanes. Sa Lano de Paro yun. Di siya pinapansin. Siya nakusa ng nangangalabit. Hindi ko na pinapanood yung GMA. Bias siyang pro-admin. Wala nang interview. Kundi yung mga laban kay PRRD nakakainis. Yan pa yung isang ginagawa nila. Lahat ng mga kinakausap nila. Ang daming pwedeng kausapin. No? Sir Bats, umayaw ang OSG na ipagtanggol si Marbel. Remulla, paano na yan, sir? Talaga? Umayaw saan? Ipagtanggol saan? Bigyan nyo naman ako na ideya. Umayaw sila na ipagtanggol saan? Sa Supreme Court? Puta, mali yun. OSG nga siya eh. Tagapagtanggol siya ng ng mga taga-gobyerno. Paano niya hindi pagtatanggol yun? Soljen ayaw depensa si Torres sa korte. Baka mali naman yung mga binabalita nyo sa akin. Pwede ba yan? Pero nakakatawa yan kung totoo. Nakakatawa yan kung totoo. Abogado yan. Kung ayaw niya, di mag-resign na lang. Nakakatawa naman. Baka sabihin nyo, nababaliw na naman ako. Puta, nakakatawa talaga yan. OSG. Alam niyo ba yung OSG? Official na abogado ng Pilipinas yan. Ng mga taga-gobyerno. Totoo? Patawa parang Aling Sheila. Hindi ko kilala yun. Nung nakita ko, merong gano'n. May bilog, Aling Sheila. Tapos, nag-comment yung kapitbahay. Nakakatawa yun, no? Nakakatawa talaga yun. Ito, SG, totoo. Puta, saan nyo nabasa yan? Nakakatawa naman. Nakakatawa kasi abogado. Abogado siya ng gobyerno. Tapos hindi niya pagtatanggol yung gobyerno mo. Huwag kayong mag-alala. Pag totoo yan, ano na lang yan, papalitan na yan. Si Atty. Panelo po nagsabi. Mamaya. Ngayon pa lang, tawan-tawa na ako. Mamaya, babalita natin. Sige. Napapatawa ako ng balita na yan. Naiyak na ako sa katatawan. Nakakatawa naman yung balita niya. Abogado ng Philippine ng gobyerno ayaw ipagtanggol ng mga government official. Boss Bad, sabi ni Kilay, keso, bawal gamitin. Utot mo. Bawal. Ito payo ko kay Bato Senator Bato, huwag kayo maniwala dyan kay Keso. Pucha. Trinidor niya nga si Miguel Zubiri para maging Senate President Maniniwala ka dyan na kaya kang protektahan yan. Huwag maniwala. Nasa mainstream media mamaya.
Joke of the day yan. Talaga nakakatawa yan. Oo nga, hindi na nga ako nagdududa. Ang dami niya na nagsabi. Sino ngayon magtatanggol sa kanila? Hindi naman pwedeng private lawyer ako. Hindi nga po joke, kaya lang natatawa ako sa sitwasyon. Bawal na ba matawa sa sitwasyon? Kaya Aling Sheila nga, natawa ako eh. May mga nakakatawa. Bakit ako natatawa? Abogado siya ng gobyerno. Tapos, hindi niya ipagtatanggol yung abogado ng gobyerno. Ay, yung gobyerno. Eh, sino magtatanggol? Wala akong pakialam. Kung umiyak kami, tumawa kami, pati ba naman damdamin namin, pakikialaman nyo. Kung naiiyak kami kay Tatay Digong, karapatan namin, pati ba naman iyak at tawa ng mga vlogger, pakikialaman ng mga kung sino, utot nyo. Eh di kayo, magalit kayo. Alam nyo, ito real talk ha. Ang tagal nyo nang gustong madakip ng ICC, di ba? Si Tatay Digong. O bit walang nagdidiwang sa inyo? Tanong ko sa inyo mga BBM supporter, ba't walang nagdidiwang? Ba't walang nagpa-party-party? Bakit hindi kayo mag-rally? Celebrate, ano ba tawag doon? Yung mga celebration, yung nagsa-celebrate kayo na. Bakit? Bakit hindi kayo magdiwang? Bakit galit pa rin kayo? Isa lang ba emosyon nyo? Galit? Kung kami yan, halimbawa, bumalik si Tatay Digong, magpa-party-party na kami. Masaya kami. Yung kagustuhan namin, kasi nakita ninyo yung epekto. Pinamukha sa inyo ng mga Pilipino na hindi kami papayag. Nakikita nyo yung epekto dahil kayo mismo nararamdaman ninyo na masisiro diretso ang mga kandidato nyo. Pag nasiro diretso kayo sa Inidoro, hindi mai-impeach si BP Sara. Pag hindi na-impeach si BP Sara, lalamunin kayong buhay sa 2028 election. Ganyang katalino si Tatay Digong namin. Masakit, sinasakripisyo niya sarili niya. Pati tuloy salita ko, sarili. Masakit po. Ramdam namin, nag-iiyakan kami. Dahil sinasakripisyo ni Tatay Digong yung sarili niya. Pero ano kapalit niyan? Mananalo yung kanyang mga senatoriables. Si BP Sara maliligtasan niyang impeachment. Sa 2028, Duterte ang uupong presidente ng Pilipinas. Kami, marunong kami magdiwang. Kayo, nanawagan kayo na mag-resign na si BP Sara noon sa DepEd. Noong nag-resign si BP Sara, hindi pa rin kayo nakapag-celebrate. Nakita ninyo na naging oposisyon na si BP Sara. Siya na namumuno sa oposisyon. Nagkaroon na kami ng leader. Binanatan nyo na naman si BP Sara. Continue nyo yung paggano kay BP Sara. Sinampahan nyo na impeachment. Nagdiwang ba kayo? 2 milyon na nagrally sa Luneta sa pangunguna ng INC. Nakapagdiwang ba kayo sa ginawa ninyong impeachment? Hindi pa rin kayo nakakapagdiwang. Galit pa rin kayo. Wala, lahat ng mga pinapanalangin yung maganap. ICC, gusto nyo madakip na sana. Akala nyo makakapagdiwang kayo pagka nadakip si Tatay Digong? Akala ninyo, pag nadakip na ng ICC, tapos na yung problema nyo? Mas lumalaki problema nyo. May consequence ang lahat.
Lahat ng bagay sa mundo, walang libre. There's no such thing as free lunch. May kabayaran ang lahat. Ang pang-api nyo sa mga Duterte, hindi pa rin kayo nakakapagdiwang. Nagagalit pa rin kayo. Bakit ang lakas-lakas nila? In denial kayo. Dinideny nyo ba na nag-aalsa na yung mamamayan? Yung rally po sa Liwasang Bonifacio, ngayon lang po na narinig ko yung rally na dati po, 1 buwan alam na namin, nananawagan na kami. 2 months before, alam na namin yung may magaganap na rally. May mga panawagan na. Ito po. Araw lang. O may rally sa ganun. Punta tayo. Hindi namin inaalam kung sino organizer. Pagpunta namin doon, nag-iiyakan ng mga Pilipino sa ginawa ninyo. Nagdidiwang ba kayo? Nakakapagdiwang ba kayo sa mga kagustuhan ninyo? Pinahiya nyo lang si Pangulong Marcos sa mundo. Kaisa-isang presidente na nagsuko ng kanyang mamamayan sa isang entity na hindi natin kinikilala. Pinagdiriwang po natin ngayong araw na ito ang ika-6 na taon na pagbaklas natin sa international criminal kayo. International criminal community. Hindi kayo korte. Kayo ay komunidad ng international na kriminal. International criminal community. Yan ang dapat tawag sa inyo. Bakit? Sabwatan kayong kinidnap nyo si Tatay Digong. Nakipagsabwatan kayo. Lahat ng dyaryo, lahat ng media sa international, yan po ang laman na magkaaway ang Duterte at Marcos kasi kinakailangan nila ipaliwanag sa kanilang mga constituents. Kinakailangan nila ipaliwanag sa mamamayan nagbabasa sa kanila kung bakit ba naaresto si Duterte, kung bakit hindi maunawaan ng mamamayan. Hindi maunawaan ng mamamayan kung bakit isusuko ng isang presidente yung kanyang ano. Kaya pinapaliwanag nila, magkaaway yung Marcos at Duterte at politika yung dahilan. Alam ng buong mundo. Dati tayo-tayo lang nakakaalam ng ginagawa nyo sa mga Duterte. Ngayon, worldwide, ginawa ninyong international. International. Hindi po, yan po talaga dapat, di ba? International criminal community. Community ng mga criminal yan. Nakita nyo ba yung pinaka-judge? Huwag nyo sabihin sa akin hindi tumitira yun. Paano may bibigay ang isang tao na namuno sa war on drugs doon sa lugar na hindi ipinagbabawal ang droga? Marami, dapat pati yung kay Amy tatalakayin natin, kaya lang wala na tayong oras Huwag kayong palinlang, mga kapatid. Don't me.